post ni Food Genius. Ayan, eto. Naku, Ronald Samaniego Torres. Ayan po. Okay, ayan ang mga mugshot niya. Hindi natin alam kung ano yung mga kaso nito. Pero babasahin natin. Apat na mugshot ang meron po siya diyan. Okay, so eto merong caption dito, legal disclaimer, this post is published in good faith for public information. Ayan po ang sabi ni ah, Makagago ni Food Genius diyan. Ngayon po commentary and news reporting based on available police records, court case listings, and documented booking photographs connected to the individual mentioned. Ano kasi to no? Kumbaga parang si Food Genius, matinding matinding parang parang spy. Yung magaling mag-imbestiga, no? Saka eto nga may contact to. Siyempre, putya malalaman mo ba yung mga ganito kung wala kang contact sa loob? Yan ang mali ni Kulaong. Kasi nga, akala niya kasi, lahat ng kanyang mga nakakalaban, mga pipitsugin. Hindi niya alam, di ba? Ayan, katulad niyan, putya. Kahit saan magpunta si Kulaong, 'di ba? Nasusundan siya ni Food Genius. So ganun din dito, sa nangyayari ngayon dito kay Dr. Rong. Nasa wrong side of the coin siya. Okay. Ah, ang kanyang kaso dito, nakalagay po dito, ay ano ba 'to? Okay. Una niyang kaso ay Bausi. Ayan, Bausi, Eastern Police District, Station 3, Mandaluyong. Bail posted. December 9, 2024. So, ibig sabihin, ongoing. Ongoing po. 'Di ba? Ibig sabihin, ano pa pala to? May kaso talaga, no? Lahat ng mga, ni Kulaong, may mga kaso. Yun na naman. 'Di ba? May mga kaso na naman ng mga ni Kulaong. Talagang hindi to yung lahat ba ng mga nadidikit kay Kulaong, lahat ng nai-involve kay Kulaong, lahat mga meron pong kaso. Ah, kita nyo naman nangyari kay Casper, 'di ba? May kaso din. Si ano ba pangalan nun? Si Alex Pabella, 'di ba? May mga kaso din. Ang daming mga nadidikit kay Kulaong, lahat halos may kaso. Nagtataka lang tayo, bakit dumidikit pa kaya 'tong mga taong 'to? Ano yun, ganun ba talaga kalakas ng karisma ni Kulaong? At inyong dinidikitan kahit na napakarami ng nagsasabi na mamalasing ka diyan, mapepeste ka diyan, 'di ba? Etong isa pa niyang kaso, dito sa pangalawa, yung nakadilaw. Okay, ano natin. Tama ba yun? Yung RA 9262. Ayun nga, RA 9262.
Yung pong kaso ay, sa Mandaluyong din, nakapagpiyansa din po siya diyaan, hindi pa nase-serve yung warrant. Ba't gano'n? Petsa ng warrant niya December 13, 2023. Status hindi pa na-serve ang warrant, pero ang nakalagay po is nakapagpiyansa. So, ibig sabihin, ano 'to, kusang sumuko, kaya hindi na na-serve yung warrant, tapos nagpiyansa na. Tapos yung isa, criminal case number, okay, paglabag sa National Internal Revenue Code, Metropolitan Trial Court, NCRPO, Caloocan, na aresto. Tapos eto, cybercrime. Las Piñas naman, na-serve ang warrant na aresto. Okay, so eto po ay katibayan lang talaga na parang ano, parang ang masasabi natin dito, birds of the same feathers, 'di ba? Flock together, parang gano'n, eh, 'no? Meron naman. Na-off mo ba comment sec, Boss Mac, na wala mga comment? Hindi na, hindi, hindi po tayo nagsasara ng, comment section. Saan po ba? Andito naman tayo, eto may comment naman. Eh, nakakatakot maradar ni Pod Genius pag paloko-loko ka, eh, oo nga. It was a jump scare at its finest, ayun. Autumn Vale, hala siya, Doc Kwak-Kwak. Okay, nawala dito sa baba? Ay baka tumigil lang sila sa pag-comment. Germ out, Culaong's illegal team, too deep. Karamihan ng mga taong involved, nagtatanggol or naliling kay Culaong, usually may mga history din ng criminal offense. Totoo talaga ang kasabihan na birds of the same feather flock together. Hindi lang sila nagko-comment, kaya ganyan. Naubusan na ng English, eh. Nati CJ, inggit lang siguro si Doc, si Norman kasi na-press con siya, hindi. Yan nga, parang ano, eh, 'no, parang na ano 'to, na parang 'di ba, sisikat talaga 'to, 'yun ang mangyayari niyan. Oo, nakikinig kami kay Boss Mac, ayun. Kyle Juni, yung comment ko kanina nawala rin. Germ out, pati supporters ni Culaong illegal din. Eto naman kasi mugshot naman talaga 'yan na ano, na naka-post, eh. Ano 'yun, kahit saan 'yan meron 'yan, 'di ba? Si Culaong nga may mugshot, eh. Nahihiya pa nga si Culaong, eh, sa mugshot. Nung dati, nung na-ano 'yan, nahuli 'yan, hiyang-hiya 'yan sa mugshot niya. 'Di ba parang Amerikana pa siya doon, parang naka-ano pa siya no'n. Nung nahuli kasi si Culaong, naka-ano 'yun, naka-tuxedo ba tawag do'n. Pipikit Pirikit mata ko, parang I feel the need to switch to English when you're around. Nahinto sa comment, eh, 'no? Parang magtataka ka na wala comment, eh, 'no? Okay, eto puntahan natin 'tong ano, 'tong, mga etong ano, mga video. Tignan natin kung ano ang, sinasabi dito. San Mig Apple ang iniinom? Ayan, okay, tignan natin. Ang comment dito, debunk FLM. Sarap naman ang ulam ng taong nagkaroon na ng
nagkaroon na ng kaso. 3 beses kinasuhan. Tignan nga natin, sinasabi dito. Sabi, sarap naman ang ulam ng tao nagkaroon ng kaso. 3 beses kinasuhan. So, sa Pilipinas pala, pag kinasuhan ka, sa mata ng mga bobong followers ng isang makagago, ng isang content creator na pajit, na walang alam kundi manira, makagago nga, syempre alam niya manggago, no? So, yung mga followers nito, mga gago din. Sa mata pala ng mga gagong followers ng makagago, pag kinasuhan ka, masamang tao ka na, kriminal ka na. Oh, okay. Triple B nga. Bobo. Mga bobo. Okay, mga bobo. Yan na bang resulta ng research ninyo, mga bobo? Ano pa? Mga bantutin. Bantutin mag-isip. Bobo na, bantutin pa, bayaran pa. Malamang nababayaran kasi kaya nga kinakalat itong misinformation na to, no? Pag nakasuhan ka pala sa Pilipinas, masamang tao ka na kasi nakasuhan ka. Unjust vexation, masamang tao ka, kailangan makulong ka, masamang tao ka, kriminal ka. Wow, ganun pala ka lawak ang pag-iisip at pag-research ng mga triple B motherfuckers na gagong followers na makagago. Okay, I get it. You're just a bunch of stupid bitch-ass Pinoy niggas. Go spread away misinformation, motherfuckers. Spread away misinformation. Go fuck yourselves in hell, motherfuckers. Go fuck yourselves. Hindi nakakapikon yan, nakakapagtaka. No? Saan to kumukuha ng kapal ng muka na, ano yun, ino-normalize na lang natin na kapag nakasuhan, mabuti ka pa ring tao. Kapag ikaw nakasuhan ng bawsi, at ng cyber libel ba yun? Kung ano man yun, cyber libel. Kapag ikay nakasuhan ng Internal Revenue Code, pag ikay nakasuhan ng ano ba yung 9262? Teka nga, hindi ko ano pag ikay nakasuhan niyang yun yung bawsi. Okay, bali 2 bawsi ang naging kaso niya. Isang December 13, 2023 at isang December 9, 2024. Tapos yung cybercrime. So, ibig sabihin, kapag ikaw nakasuhan ng mga ganyang kaso, hindi ka masamang tao. Ano, ino-normalize na lang natin yung pagiging kriminal. Nagtataka ako, no? Hindi, kasi ito yun. May kaso siya eh. Diba? Kaya, ino-normalize niya na lang. Na kapag nakasuhan, ibig sabihin, hindi ka masamang tao. Kapag ikay nakasuhan, hindi pa iyan ang basehan para masabing ikay masamang tao. Ganun pala yun. Ay, naku. Magawa pa kaya nitong mag-aangas ng ganyan kapag tinutukan to ni makagago? Pag tinutukan natin to? Kaya lang kasi alam nyo, eto mahirap. Magkabilang mundo tayo eh. Yun ang mahirap, magkabilang mundo tayo. Para talagang masawata to, kailangan nating pumunta ng FB. Ganun mangyayari niyan. Bakit? Yung followers niyan FB lang. Hindi pupunta dito 'yan. Pang FB 10 lang ang mga nilo-load niyan. Super FB, mga ganon. Go FB, mga ganyan lang ang load ng mga follower niyan. Imaginein mo nakakasuhan ka 4 na beses tapos mabuting tao ka pa din. Hindi ka pa masamang tao. Totoo yun na pag ikaw nakasuhan, hindi pa yan ang basehan na ikaw ay masamang tao. Pag ang kaso mo lang naman jaywalking, yan, baka hindi ka masamang tao, baka nagmamadali ka lang. Kapag ang kaso mo ay, kunwari nahulihan kang nagdadrive ng walang lisensya, baka hindi ka pa naman nga masamang tao, no? Pero kung ikay makasuhan ng bawsi, violence against women and children,
na katulad din ng, alam ko naging kaso din ni Kulaong yun eh. Ano, ino-normalize na lang natin na kapag nakapaglabag ka sa kaso ng BAUSI, Violence Against Women and Children, mabuti ka pa ding tao? Mabuti ka pa ding lalaki? Wow! Okay lang pala tayo magka-BAUSI eh. Hindi pa pala tayo masama nun. Eto. Tingnan natin Isang 'to. makagago. Okay? Dok, tuspok ka na. Ganito kagago yung followers ng isang makagago. Okay? Dok, tuspok ka na, oh. Haha, hilig mo kasi makisawsa. Keyword din na yan, makisawsaw. Ano pa yung isang keyword nila? Basahin natin. Sausaw ka. Sausaw ka naman talaga, wala kang alam eh. Okay. Dok, ikaw na mukhang next na mamalasin. Okay? Tanga-tanga, tanga ka, bobo ka. Allegations after allegations. Asking for a friend, mga bading-dong motherfuckers ba kayong followers nitong makagago na to? Kasi pare-pareho kayong sinasabi. Ang point naman kasi yan, Doc, alam mo muna ang pinagmulan. Ayan, research, mag-research na, ay tangina. Sausaw, research. Yan ang keyword nila eh. As if naman tama yung research nila, no? As if naman Para kanino ba yung research na sinasabi? Para rin naman sa yun eh. Kasi, 'di ba? Ito lang yun, punto natin dito. Kung tama lang naman yung mga pinagsasabi nitong si Doc Rong, wala namang problema eh. 'Di ba? Mapapansin ba siya? Hindi. Mababash ba siya? Hindi. Baka nga kampihan pa natin to kasi tama ang kanyang binabalita. Pero yung mga pinagsasabi niya, unjust vexation lang, pinahiya sa media, hanggang doon ka lang eh. Sana nilaliman mo. Yung sinasabi sa yung mag-research ka bago ka sumausaw, hindi yun para sa amin. Para sa iyo yun. Para hindi ka magmukhang eng-eng. Nawala. napakaganda ng research na ginagawa. Yan ang keyword nila eh. As if naman tama yung research nila, no? As if naman napakaganda ng research na ginagawa ng mga tarantadong gagong to, no? Bobo, mag-research, same shit, no? Keyword, same. Alam mo, ang vocabulary ng mga followers, yung mga gagong followers na makagago na to is mag-research, makisawsaw, pulutan, bobo, tanga. Yun lang ang vocabulary nila. Limited lang sa ganun. Sa ganung words. Alam nyo, simple lang naman yan eh. Gusto niyo si makagago, gagong-gago ka sa kanya kasi gago. Alam mo ba kung bakit Ganito kagago, bobo, tanga. Yun lang sa ganung words. alam mo ba kung bakit doon lang yung frame? Doon lang yung frame ng mga salita para sa'yo. Bobo, tanga, research, sausaw. Alam mo kung bakit doon ka lang nape-frame. Kasi yun lang yung nababagay sa yung salita. Nothing more, nothing less. Kasi hindi ka naman pwedeng tawagin matalino. Alam ka naman tawagin kang matalino kung kabobohan na nakikita sa'yo. Alam ka naman tawagin kang magaling. Kung kaeng-engan ang nakikita sa'yo. Kaya doon ka lang talaga mape-frame sa word na yun. Hindi ibig sabihin na porke yun lang ang naririnig mo, yun lang yung kayang sabihin sa'yo. Hindi. Because hanggang dun lang yung pwedeng word na bumagay sa'yo. Eng-eng ka. Hindi ka nag-research. Sumausaw ka dito, nung nabash ka kasi halatang wala kang alam, nagagalit ka. Para kang batang nagmamaktol. Na sinabi lang bawal magpadulas dyan dahil bagong pintura yung slide, nagpadulas ka pa din. Nung nadumihan yung damit mo, yung pantalon mo, nagmamaktol ka, nagmamarakulyo ka, naglulupasay ka. Binalaan ka na nga, di ba? Hindi mo pinansin yung warning sa'yo.
Ah, alam mo ba kung bakit? Kung bakit iniharap si Culaong sa media ng CIDG ng NAPOLCOM para maiwasan yung mga katulad mo na maging eng-eng. Yun. Para hindi ka mabaon sa katangahan mo. Para maiwasan na may maniwala pa kay Culaong at mapaniwala na si Culaong ay masamang tao, nanloloko, nang iimpluwensya, nagmamanipula. And yet, hindi mo pinakinggan yung warning na yun. And ngayon nagagalit ka dahil nape-frame ka lang doon sa bobo, tanga, eng-eng, sausaw, research. Engot ka eh. Alam nyo, simple lang naman yan eh. Gusto nyo si makagago, gagong-gago ka sa kanya kasi mga gago kayo. Gusto nyo i-follow yung isang makagago. Eh di follow nyo. Di ba? Sabi nyo, ay kasi wala, di ka makasagot sa kanya, no? Anong kailangan ko sagutin sa kanya? Trabaho yung manggago. Pagtingin niya, kikita siya ng pera, manggagago siya. Mag-research ako, no? Magagawa ng allegation after allegation, magle-label lang maglabel, na name calling, sa madaling salita, manggagago siya. Trabaho niya manggago. Yung pajit na yan, yung pajit na niga na yan, na walang ginawa kundi manira at manggago ng manggago, yan ang kabuhayan niya. Hindi ko kabuhayan manggago dito. Kaya nga makagago pangalan niya eh. Kayo namang mga followers niya, tuwang-tuwa sa kanya, kasi mga gagong followers din kayo. Mga triple B motherfuckers kayo, mga bobo. Bobo, number 1 yan sa inyo. Mga followers nito mga gago to, mga bobo. Ano pa, bayaran. Bayad kayo niyan. For sure, maraming bayaran na matroll dito. Bobo, bayaran, bantutin. Tangina sa comment nyo pa lang, kitang-kita na kung gaano kayo kabantutin, paano pag-iisip ninyo. Wala kayong mga bitaw. Hindi kayo tatagos, mga triple B motherfuckers lang kayo. You all go fuck yourselves, motherfuckers. Gusto nyo sumama sa makagagong pajit na yan? Go ahead, motherfuckers. You're just a bunch of stupid bitches, Pinoy niggas na sumasamba sa isang pajit na makagago. Fuck away, motherfuckers. Go fuck away, motherfuckers. Akala niya social siya, no? Yung kanyang pagsasalita na, akala niya talaga kastigin, gangsta. Hindi. Mukha kang tanga. Hindi siya nakakainis, sa totoo lang. Nakakatawa. Upgraded na Culaong to. Upgraded. Nako, pag yan pinunta ni Boss MG, tatahimik yan. Kuya Henry, Boss Max, saan ba nakakakuha yan? Mukhang ayos ang amats eh. Back to you, Mang Kepweng. English pa nga eh. Hindi bagay. Meron kasi pag nag-English, ganyan, social. Ito hindi. Kahit mag-English ka, mukha ka nakalublob sa pusali ng kanal ng palengke. Doktor yan, mga lumalabas sa bibig niya. I think wala na lisensya, kaya ganyan siya. Hindi siguro doktor to. Ito ako, syempre nakita ko naman na kung ano nangyari kay Culaong. Kung meron tong clinic at mapasara, baka baka yung bang clinic mo registered ba yan? May lisensya ka ba talaga para mag-operate ng clinic? Ngayon pala ayusin mo na papeles niyan. Naku, ewan ko sa'yo. Magiging relevant pa yan kung papatulan. Matsalabos pag pinunta ni MD yan, minig yan. May bago na naman tayong laruan. Parang mas matalino pa si Norman, Boss Mac. Ewan ko ba't ganun ano. Pero alam niya ito galing na galing yan sa sarili niya. Galing na galing yan. Para si Culaong yan. Ate May, he acts as if he has a mental disorder. Maganda bigyan yan. Maganda bigayan dyan San yan? Hagunoy ata hinihit-hit nito. Lasang saltik Ate Michelle, hello po. Ay, Rayu, Dr. Kwak yan. White Trend, isa na naman future gagatasan, isang doktoran Culaong version. Kay Mike, yung sa pagmumura niya, siya yung parang gangster pero sa Forbes nakatira. Naku, hindi sa Forbes. Sa ano lang, sa Condominium. Domain, I think para si Sabi lang din yan, nagpapanggap lang din. Baka nga,
Ate Brigera Vlog, si Doc at si Tatang iisa mga eng-eng. Mukhang maganda bigayan sa kinukuhanan yan, Boss Mac, nakakaingit ang lakas ng tama. Sa SM Vlog, halatang-halatang nang po-provoke lang yan. Okay, Navarro Argel, this mopo is a racist as hell. Oo nga eh. Paniga-niga pa eh. Niga, Pajit, wow, napag-iwanan na si Kuya ng panahon. So maraming salamat po ha, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.